Actually, pag sinabi nating resignation, hindi naman siya masama eh. Just to debunk, meron kasi tayong iniisip minsan na parang lagi tayong lilipat ng greener pasture. Sige. Ayan, okay, mga ka-BBG, ito. Hindi ko kayang ipaliwanag kung anong title nitong aking kaibigan eh. So, pakilala ka na. Hello mga ka-BBG, mga pala si Malvin. Malvin, I'm a speaker, trainer, tapos minsan tumutugtog. So, simpleng tao lang naman. Yeah. Baka ano yung oras nito para mapagbigyan tayo nito mga BBG, no? Actually, yung mga sasalita ka sa mga nakikita ko, iba-ibang mga convention, iba-ibang mga So ngayon, kasi maraming mga nagtatanong ngayon kasi nga ang hirap ng buhay. Siyempre, importante yung yung alam mo yung may mga trabaho, diba? Alam mo yung parang maraming nagsasabi na gusto na nilang mag-resign sa trabaho. Yun ang maraming nagtatanong kung ano nga ba ang magandang gawin, kung tama ba yung desisyon nila. Sige. So, actually, pag sinabi nating resignation, hindi naman siya masama eh. So, depende lang talaga yun sa ano ba talaga ang gusto mo. Kasi lagi nagsisimula yan, anong goal? Diba kung mag-resign ka? Kasi, just to debunk, meron kasi tayong iniisip minsan na parang lagi tayong lilipat ng greener pasture. Actually, totoo naman siya. Kaya lang on the other side, kung titingnan natin, bakit ka nga ba talaga magre-resign? So, una ba, pagod ka ba? Diba? Ano bang hindi maganda? Bakit ka magre-resign? Bago natin isipin na may magandang offer sa iba. Kasi parang ganun para pag nagtatanim ka, diba? Hindi naman laging titingin ko, mas maganda doon, iwanan mo na yung tananim mo. Diba? Yung plants mo, diba? Hindi katulad, diba? Nag-pandemic tayo, tapos may lahat may lahat plantito-plantita, tapos wala na, iniwan na nila, namatay na, diba? So, minsan, dinadala natin sa buhay yun. So, kung titingnan natin, bago tayo kumunta sa iba, tingnan mo muna, ano bang bunga ang meron? Diba? May bunga ba? Nahihirapan ba tayo? Hindi na ba talaga malago? So, bago tayo mag-resign, iisipin muna natin yung mga bagay na yan. Kasi madaling mag-resign, di ba? In short, hindi basta-basta dapat mag-resign agad. Kasi maraming damay eh. Di ba? Pag nag-resign ka, una, huhugot ka ng savings mo kasi pagkatapos hindi ka kagad sa sweldo. So, may mga bagay na gano'n na kailangan nating isipin, di ba? Pangalawa, mas malayo ba yung pupuntahan mo, yung opisina ng lilipatan mo? Okay. Or kahit na sabihin natin, magninegosyo ka, kailan ka kikita, handa ka ba talaga? Titingnan natin, bakit ba? Bakit mo mag-resign? May nag-push ba sa'yo? May humihila ba sa'yo? Baka yung iba kasi nanggagaya lang. Parang kasi madali lang mag-resign eh. Nag-resign na siya, alis na tayo. Parang gano'n, di ba? Ang tanong, pagkatapos mong mag-resign, ano na? Especially pagka meron kang pamilya. Yung dapat mong pag-isipan, no? Kasi kung mag-resign tayo, di ba, isipin natin, mas makakabuti ba talaga yung pag-resign na yun? Hindi naman kasi monetary lang naman yan eh, di ba? Hindi naman yung pera lang o bakit ka... Diba, kasi madalis, sabihin natin, di ba, na siguro 90% talagang pera ang pinag-uusapan natin. Buhay yan, di ba? Pag mataas ang presyo, lipat ka, di ba? Kaya lang, worth it ba yung stress ng lilipatan mo? Baka ang layo ng biyahe mo. Teka, mayroon bang yung level of stress yan para mapag-isipan yung pag-resign? Ano ba yung mostly na common na dahilan kung bakit naiisipan? Well, yung makaka-relate tayo, mental health. Kung hindi ka na makapag-isip ng tama, lagi kang pagod, hirap na hirap ka, tapos confused ka, tapos ang dami mong trabaho, maisipin mo na yun, teka, nakakapahinga pa ba yung isip ko? Diba? Ang tinatawag natin dyan is headspace eh. May laman pa ba yung may konti pa bang laman dyan, di ba? Hindi katulad ng panahon natin, di ba? Pag kinatok mo, wala laman, may tumunog, di ba? Ganun na usapan natin eh. Pero ngayon, kung titingnan mo, importante, may headspace ka. Ibig sabihin, meron ka pang konting, tawag doon, konting hangin siguro, na hindi ka na pressure, di ba? Ibig sabihin, may spasyo ka pang konti para ma-entertain ka, para makapag-recharge ka. Kung wala na. Ayun, puputo ka na. Ano yun? Hospital ka. So, may stress ka talaga. Talaga ng malilipatan, parang gano'n. Tapos ang mahirap doon kapag nasa edge ka na kasi, di ba, tulad doon, any emotions kasi na high, magpupunta tayo sa isang desisyon na pwedeng pagsisihan natin. Di ba, kunyari, sumobra na, nasa utak mo na siya, nag-resign ka bigla, hindi mo naisip. After that, may consequences. Yun yung mahirap, na hindi mo napagandaan. As long na alam mo yung goal, malinaw sa'yo, prepared ka emotionally at physically, di ba? Relationally also, di ba? Importante rin yun, pag nagre-resign ka, hindi lang ikaw nakakaalam na wala ka na pala trabaho, di ba? Ganun. Kung hindi rin siya masama, basta na plano, mabuti, no?
Okay, tapos kung ano naman, kung halimbawa, pagpalagay natin, nag-resign na isang empleyado, Oo. wala pa siyang mapuntahan, ano ba maganda mag-abroad? Magandang tanong yun, di ba? Bakit ka nag-resign, wala kang pupuntahan? Yun ang mahirap. Oo. Pero maraming gumagawa Nangyayari yan. Nangyayari yun. Oh, nangyayari yan, siguro technically kasi masyado ng pagod. Tapos kaya naman nila na siguro 3 months. Kung hindi ako magtrabaho, mabubuhay pa ako. Ang tawag naman doon, parang you're relieving yourself from the stress. Pagod na talaga ako, resign muna ako. Tsaka ako maiisip yan kapag maluwag na yung headspace ko. So, yun magagawa mo lang yun kapag may pera ka. May nahanda ka. Pero pag wala kang choice, wala pare, kapwa Pinoy, Juan, Pedro, takbo ka talaga, wala. Walang uwian daw. Oo nga. Trabaho ka pa rin. At madalas no, lahat ng halos na manggagawa, ganun yung sitwasyon. Kaya mahirap ngayon eh. Pero meron naman tao na believe sila sa sarili na may skill sila. No, parang gano'n. Yes. Parang kaya naman nila, parang gano'n, no? Pero hindi naman, lahat, oo. no? So, meron naman gano'n. Ano yung mga taong gano'n? Anong tawag sa kanila? Ang tawag sa kanila siguro, titingnan ko no, parang ang qualification nila, they are secured. Okay. Secured sila. So, ibig sabihin, hindi naman sa dahil believe sila sobra sa sarili nila. Pinaghandaan nila yung mga ganong pagkakataon. Kaya sila secured. Ibig sabihin, kahit di ako magtrabaho, mabubuhay pa naman ako. Tsaka ako naiisipin yan. Confident sila, no? Confident sila, may mahuhugot sila. At the same time, kahit anong mangyari, confident sila na magkakatrabaho sila kaagad. Okay. Ibig sabihin, high quality sila, high performer sila, any company na mag-apply sila, madali sila ma-hire. May mga tao gano'n, no? Achiever, di ba? Achiever. Magaling Hindi ibenta yung sila sarili, sobrang confident. Kung sales yan, magaling bumenta. Di ba? Ang isa sa napapansin ko sa mga ganyan, talagang nagiging successful sila, no? Oo. Pag inisip mo, parang ganun, no? Pag inisip mo talaga, yun ang magkakangyayari, tama? Pag inisip mo, magiging successful ako, kaya ko to, ganun. Mostly, ganun ang nangyayari naman, no? Paano naman kung, magnegosyo? O, paano ba? Kaya pag nag-resign, gusto niya magnegosyo na. Ano bang, Ang pinakamaganda Dapat. dyan, Dapat. long term. Long term isipin mo. Or, pagsasabayin mo sila, which is mahirap. Kung may konti kang savings, kupurot ka pa dun, tapos mag-i-invest ka sa isang negosyo, palalaguin mo siya habang nagtatrabaho ka. Marami akong kilalang ganun. para hindi mo na, kumbaga, Hindi bigla. Ngayon, kung bumagsak yung negosyo, hindi mo kaya, wala kang oras, or may problem ka kung meron kang partner doon sa negosyo, at least hindi lulubog ang barko kaagad. Diba? May sasalba mo ang buhay. kung halimbawa, nag-stay naman ako, siyempre, kailangan ko pa magtrabaho. Ano namang advice ang may bibigay mo ngayon? So, sa mga talagang, stress na, pero Trabaho pa rin. Ang pinakamagandang advice na simple na sana gawin natin, hanapan mo ng panahon yung sarili mo na magpahinga para hindi mo maramdaman yung stress. Magpahinga. Diba? So, big sabihin, kaya nga meron tayong day off diba? Minsan pag nakita day off, tatrabahuin ko pa yan. Kasi sayang kita, di ba? Parang ganun. Nag-OT ka pa? Paano? Hindi, yung OT talagang minsan kailangan. Pero yung day off ko, Sabado, Linggo. Di ba? Parang nape-pressure ka na, Oo. Bibigyan mo ng panahon talaga yung sarili mo. Magpapahinga ka, pag mayroon kang hobby, like kung kaya mo tumakbo, para ma-release yung stress, mag-gym, o kaya maglakad-lakad. Malaking bagay yan, Oo. Yung pag-gym ka, sports, parang gano'n. Kasi may lumalabas sa yung kakaiba, nare-release mo yung stress mo. Na gano'n. So, syempre, huwag natin gagawin, pero hindi naman siguro masama. Kaya lang minsan napapadalas. Kapag day off, doon ka nagsha-shopping. Ibig sabihin day off mo. Kasi minsan may tawag dyan. Meron Retail therapy. Retail therapy? Ganun pala. May ganun. Retail therapy. Minsan tayo, binibigyan natin ng sarili natin ng kaligayahan. So, bumili ako ng sarili t-shirt, for example, 500 pesos, 700, di ba? Hindi naman yung sarili mo kasi gusto mo. Okay. Yung feeling na masaya ka, na-relieve ka na nun. Parang naranasan ko yan. Di ba? Minsan, linggo ka namimili, di ba? Japan naman. Kunwari, nagpasok na ako kinabukasan. Oo. Sabi ko sa family ko, kain tayo sa ganito. Parang, yeah. Pwede yun. Parang Pwede. nagagamit ko yan para pasok na naman bukas. Kaya ngayon, parang gano'n, Inuunaan mo na kasi may stress ka. Okay. So, parang, minsan papakiramdaman mo yung sarili mo. Hindi naman lahat ng tao ganun. parang yun yung part din siya ng retail, Retail therapy. Therapy. Matutunan na naman ako sa'yo. Sa mga napagsasalitaan mo ba? Ang dami mong na-encounter ng mga tao, mga convention, activity. So ano naman may advice mo in general na sa mga Pilipino na nagtatrabaho, nagkaroon buhay?
siguro, pinaka maganda is, kahit sabihin natin minsan mahirap, Oo. mahalin mo talaga yung trabaho. Ah. Kasi kung hindi mo mamahalin yung trabaho mo, hindi ko naman sinasabi na ubusin mo oras mo dyan. It's just that, meron ka dapat connection doon sa trabaho mo. Kaya mo siya nagiging mahal. Mahal mo yung trabaho mo, ayaw mo siyang iwanan. Pero may mga tao din ako nakilala, no, during my training, no, sinasabi nila, I work to live. So, hindi na sinasabing, not necessarily mahal ko trabaho ko. Nagtatrabaho ko kasi kailangan ko mabuhay. At nandiyon yung buhay ko habang nagtatrabaho ko. So, okay. To sum it up, it's how you see the work as meaningful as it is. Kung gaano ka-importante sa'yo yung trabaho, doon mo nakikita yung meaning mo. So, ibig sabihin, may trabaho ka ngayon, mahalin mo siyan hanggang kaya mong mahalin. Yun lang yun eh. Kasi may time siguro nilipat ka, mamahalin mo ulit yung bagong trabaho. So, ibig sabihin, hanggat may trabaho ka, tanggapin natin, galingan natin, para pag dumating ang pagkakataon na kailangan mo lumipat, may mas magandang opportunity, ready ka. Para kung saan ka muna dyan, parang mga fresh Lumago ka graduate. kung nasaan ka. Parang gano'n, di ba? Oo. Kaya nga naririnig ko minsan, napapanood ko sa social media, pagka fresh graduate, huwag ka munang pipili ng mga trabaho. Kung ano yun nandyan, trabahuin muna hanggang Oh, yung... well, nung panahon natin, I don't know, pero panahon ko ganun talaga eh. Pag unang trabaho mo, tungtuwa ka na kasi trabaho. Ngayon kasi may pagkakataon ka mamili. Ang nangyayari naman, kada marami ka napipilian, na-freeze naman tayo. Yun ang ibig sabihin. Sa dami ng options sinain sa'yo, ano kaya dito? Samantala nung panahon natin, walang choice eh. Kung nandiyan yung trabaho, may trabaho na. Ayan. Sige, pag-usapan natin yon, maraming choices. Oo. Ano yung pinaka-the best na trabaho na pipiliin mo? Kung saan ka malakas, kung saan ka magaling, kung saan yung kaya mo, at yung saan ang gusto mo, yun yung una mo piliin. Diba? Ganun. Kasi hindi ka naman pwedeng sabihin na ito dapat ang gawin mo, itong dapat gawin mo. Ikaw makakaalam mo. Pero nangyayari bro, saan ka masaya, saan ka malakas, saan ka magaling. medyo maliit ng sahod. Dito naman sa kabila, stressful, malaki sahod. Paano yun? Hindi, pipili ka rin lang. Kaya ang tanong ko naman to, kung hindi ka naman magaling doon, kaya ka na-stress. Di ba? Kasi may stress ka lang sa isang bagay kapag hindi mo kaya yung ginagawa. Narinig ko na nga. So, may stress ka. Ito siguro, na-anatomy ng stress. Kaya na-stress ka kasi nagkakaroon ka ng point na wala ka ng choice. Kaya ka na-stress. Kunyari, deadline. Deadline na mamayang alas 7, ngayon lang binigay sa'yo. May stress ka nun. Kasi tingin mo, kulang yung oras para preparation. Kaya ka na-stress. Tapos kung hindi ka pa skilled doon sa... Yun, isa pa yun. Kung hindi ka pa lalo, yung skilled ka, may stress dun eh. Kasi wala kang oras. Pero given na time, magagawa mo naman lahat ng bagay, pag-aaralan mo lang. Okay. So, ibig sabihin lang, sa ngayon, kung saan ka masaya kung yung ginagawa mo, kumikita ka, kahit hindi ganong kalaki, pagtibayan mo muna. Pagkatapos yan, learn more strengths from that, learn more skills, generate more connections with people. After that, mas maganda yung mapupuntahan mo, mas okay ka, mas prepared ka. Kasi narinig ko nga pag minahal mo yung trabaho mo, mamahalin ka rin ng company o kung ano mo, di ba? Reciprocation, di ba? Okay. Paano yung ginagawa mo? Babalik din yan sabihin natin minsan yan, pero hindi rin totoo minsan eh. Kasi talagang meron din naman tao na maibibigay sa'yo yung mga bagay na binibigay mo rin. Parang kumpanya. Halimbawa naman, abroad na may mga nagtatanong ba sa'yo regarding sa pag-abroad or nandun na tapos tumatawag sa'yo, humingi ng advice? Actually, hindi ganun kadaling pumunta ng ibang bansa. Pangalawa, ang hirap mabuhay lalo kung ikaw lang mag-isa. Minsan may kasama ka na, may kamag-anak ka na, mahirap din talaga. So, tough choice din siya. Kaya mo, kasi new environment. Any new environment naman. Meron naman iba na kapag naka-set up na. Tumagal na sila doon. So, naka-adjust na. Okay na yung buhay nila. So, in any decision, there's always a phase kasi. So, yung unang-unang phase, yung pinakamahirap kasi yun yung adjustment eh. Mag-a-adjust kayo. Ano ba meron? Tatanggapin mo ba o hindi? Fear of the unknown. Yun ba yung part ng fear of the unknown? Pwede. Yes. Oo. Kasi hindi mo alam kung ano meron doon. Diba? Alam mo ba, dati, nag-apply ako sa Korea. Nag-try ako dyan. Korea. Nag-exam ako. Nakapasa naman. And then, eto na ngayon. Sa work ko dito, sumabay naman yung promotion. Doon ako nag-isip ngayon. Sabay talaga. Ako lang yata yung na-promote noong time na yun na hindi excited.
Kasi nga mag-abroad Half-hearted ako. ka kasi meron kang plan. Pero nung natuloy na yung promotion, doon na ako nag-isip ngayon. Oo. Pinili ko mag-stay sa family. Oo. Ano masasabi mo sa decision ko? A good decision yun. Gano'n. Kasi, for me, no, anything na kasama mong pamilya mo, pag yan ang decision mo, tama yun. Okay. Ngayon, yung iba, hindi ko sinasabing mali na iniwan mo. tama. It's just that, mahirap. Hindi siya mali. Mahirap lang Okay, siya bagay. pagdaanan. Kanya-kanya rin kasi kung ako tatanungin Choices mo, din, di ba? Opportunities, di ba? Sayang. Pero malaga nun, kung pinag-usapan yung mag-asawa, okay sa inyong dalawa, well, decision nyo yun. Yun nga malabot eh. Sumabay yung promotion pa na-sign na rin siguro na gadget Oo. di ba? Ano ko na gano'n, di ba? Ang husay talaga ni Lord na ganyan. Kung kailan ka na ready, doon ka naman Oo. pinag-stay. Alam mo ba, yun Yeah. parang inano ko na isa na sa family. So yun, regarding naman sa family, so for the last time, yung topic natin, ano na lang may advice mo sa tulad ko Oo. na family man or head of the family na nagtatrabaho Oo. para sa family. So, may advice ka sa akin o sa mga nating viewers? Hindi, siguro, pinakamagandang advice na nakita ko rin sa iba, you always prioritize your family. Pag nakikita mong wala ka ng oras sa kanila, mag-isip-isip ka na, di ba? So kung nakikita mo na iba na, lumalayo na sila sa'yo, kailangan mo nang bigyan ng panahon na para mas mapalapit ulit sila sa'yo. So, kasi ganun talaga eh. May times talaga, minsan maagaw ka ng trabaho. Di ba? So, may ganun talaga. Wala namang perfect eh. So, ibig sabihin lang, kung anong meron ka ngayon, pagpasalamat mo. Kung ano yung wala ka, magkakaroon ka rin yan. Diba? At importante may pamilya ka kasi maraming taong gumigising sa umaga. Minsan iba yung pamilya nila. Minsan hirap yung pamilya. Wala na yung kapamilya. Or iba ang sitwasyon nila sa buhay. Diba? So, ipagpasalamat natin kung ano meron tayo. Doon natin makikita yung totoong meaning ng buhay habang nagpapasalamat na. Okay na. Maganda. So, magpasalamat tayo. Meron tayong trabaho. Oo. Meron tayong health. Health natin and meron tayong family. Yes. Siyempre, meron tayong mga kaibigan. Yeah, katulad nito. Yeah. Kaibigan. Panoorin nyo guys ha. Subaybayan natin BBG. Maraming salamat sa maiksing kwentuhan. Walang anuman. Kay brother Malvin, no? Alam niyo, nako. Hindi ko alam kung hindi kaya talagang anuin yung oras nito. Hindi ako makapaniwala na may oras tayo. Salamat. Maraming salamat. Salamat sa pagkakataon. Of course. Guys, subscribe. Alright. Maraming salamat.